exciting ang ating Mm. pag-uusapan Uy, sapagkat talaga. trending ngayon sa social media ang Mm. usapin tungkol na naman kay Mm. Vice President Inday. Oo. Ang tungkol sa isang bagman Mm. na hindi na nakatiis. Siguro'y sumama ang loob at Oo. ang pakiramdam niya ay nilalaglag siya ng Hmm. kanyang dating amo at mga Oo. kasamahan sa Oo. Office of the Vice President. President. Kung Oo. kaya't sa tulong ng kanyang abogado ay siya ay gumawa ng isang affidavit Mhm. na kung saan pinangalanan niya ang Vice Presidente na kumuha ng donasyon Mm. mula sa Pogo at mga pondo sa kanyang opisina Mhm. at siya mismo ang nauutusan kung saan ibabaksak ang pera, Naku. ang mga nakalagay sa duffel bag. Mm. Meron daw sa mall, meron sa Mhm. isang comedy bar dyan sa may bandang timog na kung saan Mhm. ito ay pag-aari ng isang abogado na nagtapos sa San Sebastian College Mhm. at meron ding kung saan-saang lugar, no? Mm. Ibinababa ang duffel bag na naglalaman daw ng mula 30 milyon at Mhm. mahigit 100 milyon. That At was iiwanan lang daw ang oh. susi sa likuran ng goma, ng gulong Mm. at siya'y aalis na at kaya niya alam na ang Mm. kumukuha ay kanya ding mga kasamahan. So, Office of the Vice President ay sapagkat ito palang si Ramil Madriaga ang ating tinutukoy Yeah, dito, no, kanina yung nasa news bagman. namin, partner. Oh. Yan, Pero nakakulong siya, bilang no, partner? nakakulong siya. Oo. Bilang intel, ay siyempre, titingnan niya kung sino dadampot ng susi niya do sa ilalim ng gulong ng kotseng Oo. kanyang minamaneho Minamaneho. na may laman na milyong-milyong Mm. pera. Ayan. Si But that Ramil Madriaga ay oh, kasalukuyang nakakulong sa kakulong. Taguig Yeah. for the case filed against him by Mm. attorney Harry Roque. Oo. And kanina, partner, Yes, si na-interview Harry rito. Roque. Na-interview rito kanina si Attorney Harry Roque ni Paano Rajuman na-interview Lourdes. yan? Nasaan yan? Nasa Netherlands. Oo, na-interview siya, partner, kanina ng programa ni Rajuman Lourdes. And Oh. we are referring, partner, to the that was 2022 elections, right? Yes, so yung Oo, mga donasyon dito donasyon. kay Sara Duterte. And Mm. liniwanagin ko din lang, itong si Ramil Madriaga na dating student of law to graduate, kasabay to ni na Ray Kilala, Mm. ni Sara Duterte, mga kaklase to sa Baste Oh. Kaso to si Madriaga, hindi naman to nakapasa sa bar, Oo nga, no? oo. At yan, ang dahilan kung bakit siya nakakulong diyan sa Taguig Taguig. ay sapagkat sinampahan siya ng kasong kidnapping Mm. nitong si Harry Mm. Potter, no? Oo. At si Harry Roque. Harry Okay, Roque. so nasampahan siya ng kidnapping kaya siya nakulong. Itong mga ay pinakikiusapan niya, particularly the Vice President, na mamagitan tungkol sa kaso between him Mhm. and Harry Roque. But allegedly, sabi niya mukhang hindi siya naintindi at mukhang napabayaan siya at nilalaglag siya. So dahil napuno na yung tao, sumambulat ang sama ng loob Mm. at mukhang may pagtatangka sa buhay niya at sa buhay ng kanyang buong pamilya Oo. dahil nitong nakaraang linggo at nung last 2 weeks ay dumadalaw doon sa Taguig Jail itong si Vice President Oh. upang kausapin siya. Pero hindi na siya nakipag-usap. Pero ang ginawa ng Vice ay Hmm. nagpalabas daw ng isang impormasyon na siya ay mag-o-offer ng scholarship sa lahat ng detained, no? Mm. Uh, prisoners diyan sa Taguig at pinakukuha yung mga buong pangalan at address ng mga pamilya ng nakadetine. Mm. Something na medyo nabahala itong si Ramil Madriaga sapagkat Oh. lumalabas na ang pinakukuha lamang Mm. ng mga pangalan ng mga anak ay dun sa grupo lang niya, dun sa annex, dun sa building Oo, niya. Yun oo. lang. Bakit hindi pinakukuha lahat? Bakit dun lang sa area niya ang kinukuhang pangalan ng mga Yun. anak, Oo, asawa asawa, ng no? mga prisoner. So dahil Oo. diyan, nag-decide na siya
na kumuha ng tulong sa mga kaibigan at sa abogado Mm. at pinantahan siya at siya ay pinagsulat ng sulat kamay, no, Mm. na affidavit Affidavit. upang ikwento kung ano talaga ang nangyari nung siya ay nakay Bise Oo. at kay Digong Mm. at kung ano ang ginawa niya sa panahon na siya ay nanunungkulan pa sa Vice President. At Oo. ito ay tinranslate lang ni Attorney Palad Mhm. into a formal form Form. affidavit, Oo. no, at yun ang kanyang ipinalabas ngayon sa media, itong affidavit na base sa sulat kamay. The intention is to show to the public that Mm. hindi siya hinaharas, there is no intimidation, Mm. there is no use of force or Mhm. violence against him, no, Mhm. nung ginawa niya affidavit. Kasi Okay. baka mamaya matulad kay Gutesa eh. Oo, na baka Di pino-force 'no, ba? partner, So oo. medyo okay din yung lawyer. So actually, he's very careful nung kinuha Mm. niya information about this issue. Mm. Dahil hindi biro yung kanilang pagbibintangan. Isang Oo. vice presidente to na very influential person sa Mm. Davao. But on Di the ba? At sa other buong Yeah, but on Pilipinas. the other side of the story, partner, during the interview kanina with Attorney Harry Roque na nasa ibang bansa nga, kino-question niya ang kredibilidad, no? At ito'y pawang pagbibigay ng panggigipit o pagpaninira sa ating pangalawang pangulo, partner. Mhm. Oo, ang sabi ni Madriaga, kaya daw siya nakulong diyan, dinimanda siya ng kidnapping ng Mm. isang incheck na kanyang binantayan nung araw, panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm. At itong nung siya ay nagbabantay diyan sa Bataan, no, sa mga incheck na kanyang na-assign sa kanya upang bantayan, pati na nakatira doon sa malapit doon sa kinuhang ni land grab, allegedly ni land grab ni Oo. Harry Roque na ilang ektaryang lupa na allegedly ay pagkabili ay gagawin ni Harry Roque na isang pogo Pogo town, Hub, oo. no, upang magtayo nga ng illegal na sugal diyan Mm. sa Bataan. Mhm. Dahil dito nung kinuhanan niya ng mga retrato at ebidensya na ito ay ni-land grab ni Harry Roque doon sa Mm. mga kawawang mga taga-Bataan, Mhm. ay dinimanda siya agad ni Harry Roque, no, ng Yun. kidnapping in Mm. connivance with the Chinese family na Mhm. siya mismo nagbabantay. So Naku. binaligtad yung sitwasyon, gumawa ng kwento raw at ayun, hinuli siya panahon ni Duterte at siya ay kinulong hanggang Mm. ngayon at inaasahan niya na mamamagitan ng bise pero walang nangyari sa kanyang kahilingan na Oo. ipawalang o mag-withdraw ang Mag-withdraw. Harry Roque. Kasi si Harry Roque ang tumayong abogado ng mga inchik na Oo. nagdemanda ng kidnapping sa kanya Kanya. tungkol doon na may relasyon doon sa lupang nilaland grab ni Oo. Harry Roque sa Bataan. Yan, Attorney, yan ang yeah. oo. Tanong ni Simple Man, magpa-prosper ba ang kaso if halimbawa, yun nga, nasa ibang bansa si Harry Roque? Pwedeng isampa sa ombudsman ng kaso o teka, hindi ombudsman to dahil hindi na siya public Mm. officer, di ba? Oo, hindi So, na. isasampa yan sa regional trial court and then sa piskalya muna. No, Ah. pwedeng mag-prosper sa piskalya pero sa korte dapat Mm. kapag acquired ng jurisdiction ang hukuman over the person of Harry Roque. Since si Harry Roque ay nasa Ibang Netherlands at bansa, tayo oo. umuwi dito sa ating bansa, Pilipinas, yan. so the case may not proceed as expected because of lack of jurisdiction on the part of the court against Harry Roque. Kasi Mhm. dapat in order for the court to acquire jurisdiction, dapat the accused must present himself, surrender himself to the court. Oo, oo. Since hindi talaga babalikan, ay hindi agad uusad ang kaso laban kay Ah. Harry Roque. But the good news is that Mm. kanina nga o nung isang araw Mm. ay kansilado na ang pasaporte nitong si Harry Roque Mhm. and then since canceled ang passport ay Mm. limitado na ang kanyang mobility, no? At hindi na siya basta-basta makakalakad. Oh. Going back to VP Sara and Ramil Madriaga. Yeah, okay. Mm. Ayan. So, kaya pumutok ang butse ni Ramil Madriaga ay naramdaman niyang hindi na siya iniintindi at mukhang
Ayun. ilalaglag siya at mukhang may masamang maitim na balak, no, ang ilang Mm. opisyales laban sa kanya, kung kaya't siya ay humingi na ng tulong sa ibang mga trusted na mga kaibigan at sa kanyang abogado. Mm. At yan nga ay nag-expose siya nag-expose. Alam mo, delikado si VP Sara dito kung ito ay mako-corroborate pa ng other evidence. Oo. Kasi affidavit para sa akin, that is not enough. There must Mm. be it must be supported by other evidence in order to make it strong Mhm. and more reliable, no? So pero ang kaso dito ni Vice President Sara is the fact na patay siya dito. It is another ground for impeachment because this is a clear case Ah. of betrayal of public trust. Ayun. Akalain mo no Oo. partner no, biglang sasambulat na naman yung ganitong panibagong ano no, balita kay Vice Alam mo, President. sabi ko nga sa'yo dito, walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung maitim at malalim ang kasamaan na Mm. nagawa mo sa ating mga kababayan at sa Mhm. ating bayan. Sapagkat kung hindi man kumilos ang tao, Diyos ang kikilos laban Oo. sa iyo. And Parte that is what you call as karma. karma. Parte ano naman ang magiging dahilan bakit malalagay na sa alanganin to si yun, si Ramil, no? Oo. Si Ramiel, Oo. kaya sinalagay sa alanganin is Oo. the fact na siya ang nakakaalam ng lahat ng Ayun, sikreto. sikreto. Lahat ng donasyon na binigay ng Pogo, lahat Mm. ng kinuhang pera sa Office of the Vice President Treasury, marami siyang nalalaman sapagkat siya ay talagang nagtrabaho sa ilalim ni Duterte, Mm. yung mag-ama na yan, na Duterte. Oo. At yung abogado, bago nga siya tumanggap ng kaso, ay tiningnan niya yung Mm. social media accounts nitong si Ramil at Mm. nakita niya na ang mga laman, ang konteksto ng kanyang Facebook account, yung mga social media accounts niya Hmm. ay nagpapakita na siya ay talagang malapit sa dating Oo. mayor at dito kay Vice President Sara Sara Duterte. Duterte, At may mga oo. number siya, direct contact kay Digong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Naku. Marami siyang larawan na Mm. nakapost sa social media na Mm. nagpapakita din na kasama niya si Vice President Sara Duterte. In short, Mhm. may credibility ang Hmm. binitawang pananalita ng dating bagman, allegedly Oo. bagman of the Vice President. So if this will continue, the Vice President may be held liable for violation of anti-graft, violation of Ah. plunder, and he may Mm. be charged again in the House of Representatives for impeachment Impeachment. on the ground of betrayal of public trust, no, anti-graft, plunder, at culpable violation of the Constitution because pwede din kasing sabihin ni Ramil na ako nakatanggap ng mga perang Hmm. binigay ng mga Pogo Mm. at yung mga perang donasyon ng Pogo na daang-daang milyon nung siya ay tumakbong vice presidente ay hindi niya dineklara. Again, just like Marcoleta, hindi deklarado sa SOSE. Oo. Naku, And that is partner. also a ground, not for impeachment, kahit hindi for Mm. impeachment yan. That is an offense under the Omnibus Election Code. Di Mhm. ba? May Napag-usapan na natin yung oo. omnibus na yan. May panibago So, na ang naman daming tayong aabangan, partner, no? ang daming kasong kakaharapin ng Vice Presidente dahil sa Mm. nilabas na impormasyon nitong Naku si po. Ramil Madriaga na dati niyang kaklase or kabatch yata sa San Mm. Sebastian at yung mga naging nagtatag nung kanyang isip, no? Mm. Isip Pilipinas, yung Yes, Inday partner. Sara, Hmm. ano ba yung IE? Inday Sara, isip basta Inday Sara Oo. yung umpisa. Mm. Yung isip Ayan, baka for maka-UB, foundation. oo. Yung mga founder, mga taga-Baste. Yung isa si Ryan Kilala, co-founder siya, si Madriaga. Mm. Tapos marami sila magkakaklase sa Baste Law Si School. Baste, oo. Yun pala. So, ayan, partner, panibagong ano naman ito, no, aabangan
ating mga kababayan itong issue na ito na Mhm. biglang sumambulat na naman sa atin ngayong araw na to, partner. Nako. Mm-mm. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.